After several months na walang problema itong aking water pump, ito ngayon nagpaparamdam siya. May problema to. Ang problema nito is malaki kasi umaandar siya kahit walang gumagamit ng tubig. Ano kaya ang problema nito? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! So dalawa lang ang suspect natin dito. It's either defectuoso ang pressure switch or merong leak sa ating plumbing system. Kung meron namang leak ang ating system, pwede natin ma-check yan sa pamamagitan ng pagtingin natin doon sa ating water meter. So subukan natin na i-on siya muna. Walang gumagamit ng tubig at umaandar siya. Kahit isara ko to dito ang valve para sa out niya, hindi siya mamamatay pa rin. Okay? Hindi siya mamamatay. At kung titingnan natin dito ang ating meter, hindi siya tumatakbo kasi walang dumadaloy na tubig at walang leak. So basically, nasa pressure switch ang problema. Now, buti lang meron ako ditong smart switch sa aking soft starter box kasi sinaksak ko tong ating pump dito sa ating soft starter box para mapigilan yung inrush current ng pump. Ito yung ating soft starter. Paki-check sa aking previous video about this kung paano to nag-ooperate. Tatanggalin natin tong ating pressure switch dito. Ang trabaho ng pressure switch ay simple lang. It's just a switch. So bali may contact siya sa loob. Ang mangyayari sa kanya is on and off lang ang kanyang trabaho. Nag-order na ako nito mula sa ating kapitbahay, malapit lang naman, China. Wala kasi itong hindi ko sigurado kung meron ito sa local hardware, but I think wala. Mahirap kasi. Tawag lang nito is automatic pressure switch para sa mga automatic jet, not jetmatic but automatic booster pump. Pero sa akin ito dapat tawagin na automatic pressure switch because hindi naman siya nag-a-adjust ng pressure, hindi siya nagde-determine sa pressure at nag-a-adjust sa ating speed unlike ng mga regular na mga pressure switch. Ito ay naka-fix. Okay? So naka-fix ang kanyang pressure switch. In fact, ang ratings nito ay naka-fix din. Ang ratings nito, titingnan natin dito, nakasulat na yan dito. Nakalagay dito is mag-o-on siya pag ang pressure ay 1.2 kilograms. Mag-o-off siya kung ang pressure ay 2.0 kilograms. Then may nakasulat dito minus and positive. I-adjust natin, pwede natin hugutan doon sa mismo sa pump kung gusto natin na lalakas yung pressure para tight na tight siya, walang hangin na sisingaw mula sa pump, close natin. Pero kung luwagan naman natin, dadalo yung tubig, maglilik yung tubig. So naka-fix talaga siya, hindi siya automatic. Actually, nakabili din ako ng ganito. Ito siya. Iba lang ang forma niya, ibang design. But basically, the operation is the same. Kaso lang, ang nabili ko, maliit yung diameter ng thread niya. Maliit. So, hindi kasya doon sa one. Ito kasi is 16mm to ang outside diameter ng thread niya. Tingnan mo. Kaya hindi ko to nagamit. Binili ko to nang una tong nagka-problema. Remembered in this video, sinabi ko may problema to. Nag-stuck yung switch kasi binahaya ng mga langgam. Okay, pinasukan ng langgam, kaya nilagyan ko nga dito ng
ah, ano to, itong glue. Itong hot melt glue. Tinabunan ko yung butas kasi may butas siya dito eh. Oh, may butas siya. May butas siya sa dyan pumasok ang langgam. Unlike nito na although makikita natin may butas dito pero ang butas na hanggang dyan lang sa loob nito, kung i-open natin itong cover nito, nakasilyado siya. So hindi siya papasukin ng langgam. Maganda to. Kaso lang, hindi siya magkasya maliit eh. Since kailangan natin ayusin to, wala pa yung in-order natin na bagong ganito, mapu-force tayo na i-try natin i-repair ito siya. Okay? Kung ma-repair natin. In the meantime, ang ginawa ko ngayon is nag-on and off ako sa pump. Buti na lang, meron akong nilagay doon na smart switch. So, gagamitin ko lang yung Google Assistant. Magbo-voice ako habang naghugas ako ng plato, sabihin ko lang ng Google na i-on or i-off siya. Ganun lang ang nangyari. Kasi, wala na tayong magawa. Buti na lang ini-automate ko. Pagbukas ito, may apat siya na screws dito sa taas, cover. Tanggalin nyo lang ito. Buksan ko na ito dati, so I'm very familiar with this. Pagkatanggal ng screws, just open it. Ganoon lang siya kadali. Yun. So, ang mangyayari, kita mo itong plastic diaphragm to eh. So, pagpasok ng tubig dito, kasi nasa loob ito ng tank sa chamber, papasok dito ang tubig. Dahil sa pressure na ma-feel ng diaphragm dito, ang diaphragm ay mapupush. Tingnan nyo ha. Mapupush yung diaphragm. Oh, you see? Kung ang pressure niya malakas, mapupush yung pressure pump. Once mapush ang pressure pump, i-push niya din dito yung itong portion na ito, which is connected to the switch. Okay? Ganon lang siya. I-probe natin ha. Maggamit tayo ng multi-tester. Ang pressure switch ay normally closed. Ibig sabihin, yung switch sa loob ay naka-on palagi. Okay? Now, i-test natin para to prove na on ito. Kunin natin ang kanyang continuity. You see? Tumunog, di ba? Ito naman ang isa, yung luma natin, itong sa ating water pump. May continuity. Ang nangyayari kasi, pag may gumagamit ng tubig, yung tubig na pumasok dito sa pressure switch ay humina ang pressure. Kasi dumadali ang tubig papunta sa loob ng bahay. Now, pag wala nang gumagamit ng tubig, sarado ng mga faucets, yung tubig na papasok dito sa pressure switch ay lalakas. So, mataas yung pressure. Ang resulta, mag-shut off ito, mag-disconnect yung contacts doon sa loob ng pressure switch. I-try natin. Yan, naka-on yan. Kasi low ang pressure sa loob, papunta sa pressure switch. Pero kung wala nang gumagamit ng tubig at malakas na ang tubig na papasok dito sa pressure switch, let's say, mapupush yung diaphragm sa loob. See? Nag-off yung pressure switch. Ganun ang principle niya. So, i-analyze mo natin kung bakit hindi siya nagpa-function. So, ito yung nangyayari niya. Pagbukas natin, ito ang diaphragm. Ito yung pinupush ko kanina. Di ba? Pag-push niya, papasok ng tubig, mapupush yan, then mapupush dito rin ang ating switch. Ang switch natin, ito. Okay? Ito yung mag-attach doon sa dalawang contact terminals. At itong dalawang contact terminal sa loob ay connected dito. So, it's just a switch. Ito na yung nabili kong bagong pressure switch. May pagkakaiba siya, although pareho ang thread dito ang size. But may pagkakaiba siya dito kasi ito, ma-adjust mo siya. May adjustment siya dito sa pressure. You can adjust positive, increase, then reduce the pressure. 1.5 bar yung pressure nito. Then, ganito rin, may plug dito. Pareho lang siya. So, try natin
kung gagana ba ang ating pump nito. Pareho talaga ang size niya. Pati thread niya, pareho. Okay. Ang kable niya, ang connector, ang plug dito. Okay. Subukan natin. I'll open the valve first. Open ako ng faucet. Okay, nag-open ako ng faucet. Open na ang valves. Then, i-switch on natin. Okay, i-off ko yung faucet. Okay, it works. Tingnan natin kung wala bang daloy na tubig. Perfect. Wala. Again. Open ang faucet. Close ang faucet. Okay. Very good. So yun lang ang problema. Solved. Sana wala nang problema itong aking pump. Sana ito na ang last update nitong aking pump. But in fairness naman, ilang buwan wala itong problema. Ito lang, nasira lang yung kanyang pressure switch. So, palitan lang. Mura lang naman yung aking nabili na pressure switch mula sa ating kaibigang China. Kung meron kayong katanungan, paki-comment dyan sa baba. Salamat, Mike.